Good day everyone, my name is Jamaira I. Dilariarte and we'll be discussing the Attention Deficit Hyperactivity Disorder or ADHD. So what is Attention Deficit Hyperactivity Disorder or ADHD? ADHD is disorder that neurodevelopmental disorder that affects a person's ability to focus, sustain attention, control impulses, and regulates activity in developmentally appropriate ways. So, siguro marami sa inyo ang naka-encounter na sa acronym na ADHD. So, dahil ito lagi yung ginagawa nilang description sa mga malilikot na bata. Pero pwede din itong mangyari sa mga matatanda, although usually yung matatanda na mayroong ADHD, mayroon silang undiagnosed ADHD noong bata pa sila. Dahil ang ADHD nga ay neurodevelopmental disorder na usually nag-start sila during childhood. And ang mga taong may ADHD is nahihirapan silang mag-focus, ibigay yung kanilang buong attention sa mga bagay-bagay o sitwasyon. Also, hirap din silang i-control yung pagiging impulses nila, usually ang mga bata. A person with ADHD experiences these challenges persistently in more than one setting. Example, at home, at school, or at work. And significantly, nakaka-distract ito sa social, academic, and even in occupational life ng isang tao. ADHD is characterized by inattention. Isang main symptom ng ADHD ay inattention or attention deficit, which is the AD part ng ADHD. So, ibig sabihin nun, yung attention nila is deficit. Ibig sabihin, yung attention nila ay parang kulang. Hindi naman ibig sabihin na kulang yung binibigay na attention natin sa kanila. More like, hindi nila ma-maintain yung attention nila sa isang bagay o isang tao. In short, nahihirapan silang mag-focus sa mga bagay-bagay. Dahil dito, nagkakaroon sila ng problem sa retrieval ng mga memories. And sa hyperactivity and impulsivity, yung main symptom ng ADHD ay yung tinatawag nating hyperactivity. In short, hyper nga sila, maliban sa kakulitan ay may iba pang manifestation ang hyperactivity sa form ng impulsivity, so pagiging impulsive. Ibig sabihin bara-bara lang sila sa ginagawa nila, hindi nila pinag-iisipan o iniisip ng maayos o ginagawa at sinasabi nila. However, not person with ADHD exhibit all these characteristics. ADHD may present as predominantly inattentive, predominantly hyperactive, or impulsive, and combined. Kung ang kliyente ay nag-exhibit ng sintomas ng inattention and hyperactivity or impulsivity, pwede natin siyang i-specify na combined presentation. Yung ADHD ng isang taong ito. Ngayon, kung inattention lang ang nakikita na sintomas, maaari ito'y predominantly inattentive presentation. And kapag naman hyperactivity or impulsivity and ang nakikitang sintomas, ay ito'y predominantly hyperactive impulsive. There are many signs that one may have ADHD. Still, formal diagnosis with a qualified doctor or mental health practitioner is needed to properly diagnose the condition. Here are some features of ADHD. Inattention. Fails to give attention to details.
dahil nga nahihirapan sila na mag-focus sa mga bagay na maaaring maging mahalaga sa isang gawain. Focus sustaining attention in tasks. Ang kanilang attention ay madaling mag-shift sa ibang bagay kaya't nahihirapan silang magtagal sa isang gawain or activity. Next, does not seem to listen when spoken. So, minsan parang hindi sila nakikinig kapag sila'y kausap. Hindi ito dahil sa hindi sila interesado, kundi nahihirapan lang sila na ma-maintain yung kanilang attention kaya mukhang wala silang pakialam. Next, does not follow through with instruction. Difficulty in organization. Mahirap para sa kanilang magkaroon ng maayos na organisasyon sa kanilang buhay, sa bahay o maging sa trabaho. Ang kawalan ng kakayahang mag-organize ng mga bagay at oras ay pwedeng magdulot sa kanila ng stress. Next, difficulty in task with sustained mental effort. Nahihirapan ang mga taong may ADHD sa mga gawain na kailangan ng matagalang pag-iisip, sa pagsusumikap dahil madali silang mawala ng focus at atensyon. Parang mahirap para sa kanilang panatilihin ang pag-concentrate sa isang bagay ng mahabang panahon. Often loses things. Ang kanilang mga problema sa executive function ay nagiging sanhi ng kawalan ng kakayahan na mapanatili ang kaayusan ng kanilang mga gamit. Madalas silang mawala ng mga bagay dahil nahihirapan silang itabi ng maayos at alagaan ang kanilang mga belongings or kagamitan. Often distracted. Yun nga, madalas silang madistract sa paligid o mga bagay na hindi konektado sa kanilang kasalukuyang gawain. Kahit maliit na bagay o ingay ay pwedeng makapagpabago ng kanilang atensyon, na nagiging dahilan ng pagkawala ng focus. Often forgetful. Ang madalas na pagkalimot ng mga taong may ADHD ay hindi dahil sa kawalan ng interes o kahinaan sa memorya, kundi sa kanilang kahirapan sa pag-maintain ng pagpapansin sa mga bagay. Parang ang kanilang isip ay laging naglalakbay, kaya't maaaring makalimutan ang mga detalye o responsibilities. Now, the hyperactivity and impulsivity. First, often fidgets or taps, hands or feet or squirms in seat. Para silang palaging di mapakali o kakaiba ang kilos. Kadalasan nagkukurap ng mga mata o paa o pagpapalipat-lipat ng upuan. Often leave seats. So, lagi silang umaalis sa mga upuan kahit hindi kailangan. Nagpapakita ng pagka-boring dahil matagal sa iisang lugar. Often runs about or climbs inappropriately. Kadalasan ng mga batang may ADHD is palaging nagtatatakbo o maakyat ng hindi naaayon sa sitwasyon or lugar. Nagpapakita ng pagka-hyper. Unable to play or engage in leisure quietly. Mahirap para sa kanila ang makipaglaro o makipag-engage ng tahimik. Nagpapakita ng kakulangan sa pagkontrol ng kanilang energy at kahinaan sa pag-focus. Seem on the go or driven by a motor. And talks excessively. So, lagi silang maraming sinasabi o nagsasalita ng labis, nagpapakita din ng di pagkontrol sa pagsasalita. Blurts out answer before questions is complete.
Sumasagot sila ng mabilis o ng hindi pa kumpleto. Ang tanong, pagpapakilala ng kahirapan sa paghintay. Has difficulty waiting. Kadalasan sa mga taong may ADHD is hirap maghintay, kakaunti ang pasensya o kontrol sa sarili. Interrupts or intrudes on others. Madalas silang makialam o sumagabal sa mga gawain o usapan ng iba. Nagpapakita ng kakulangan sa respeto sa personal space or waiting for the right time. And now we're in maximizing opportunities for learners with ADHD. First, acceptance and empathy of the reality of ADHD and its effect on learning is essential to support learners. Acknowledging the unique challenges they face fosters empathy, creating an environment where their needs are understood and accommodated. Next, allow aids such as fidget toys, elastic bands for wiggling feet, cushions, heavy pads, music and earphones, and other tools to help learners focus and diffuse energy. It will help learners by providing tools to manage focus and relax excess energy. It humanizes the learning experience, offering individuals comfort and personalized ways to enhance their concentration and enjoyment in the learning process. Next, provide short breaks and brain breaks, especially for classes to support focus and sustain attention. These breaks allows the person with ADHD, recharge supporting their ability to stay focused during extended learning periods. Provide opportunities for motion through variety of classroom activities. Incorporating motion into various classrooms activities caters to the need of physical engagement, promoting better focus and participation among learners with ADHD. Next, mindfully provide seating accommodation away from distracting objects like windows, boards, etc. Sitting beside focused classmates help too. Thoughtful sitting away from distracting objects and alongside focused classmates create an environment conducive to concentration and minimizes potential distractions. Introduce calming activities such as short focus breaks and prayer time before class. It will help individuals with ADHD prepare mentally and emotionally, creating a more centered and focused learning experience. Next, encourage the use of calendar and organization apps or tools to help learners keep track of assignments. Fostering a sense of structure and reducing the likelihood of missed deadlines. Provide reasonable accommodations such as testing, seating, and curricular. Recognizes the diverse needs of learners with ADHD, ensure a fair and supportive educational experience tailored to their strengths and challenges. And here are some myths about ADHD based on the experts. First is, young people with ADHD are hyper. While hyperactivity is the common symptom of ADHD, it is possible for a person to have ADHD without being hyperactive.
Second is, ADHD is a result of poor parenting. Many think that ADHD is simply a label for behavior problems. Young adults with ADHD who can sit still and listen to teachers are labeled as bad kids. ADHD is a biological condition, and this myth is so far from the truth. Young people with ADHD are just lazy. More often than not, young people with ADHD exert more effort in studying than neurotypical learners. Many studies have shown that they have high intelligence but fail due to their challenges in executive functioning, which includes focus, attention, and self-monitoring skills. Fourth is, ADHD only affects males. Females are just as likely to have ADHD as are males. Females typically present the inattentive type, which is less obvious, the hyperactive and combined types of ADHD. The fifth one is, ADHD medication can cure ADHD. Sabi, there is no known cure for ADHD, but it can be successfully treated in most instances.